Ah, napakabuti po ng ating Panginoon dahil ito pong naka-plus na versikulo, ilang beses na din po natin, siguro pangatlong beses na po natin, meron pong gustong ipahiwatig ang ating Panginoon. Ito pong sa awit 23:5, hindi po tayo natapos dun sa ang aking saro ay inaapawan. Gayunman, ang isa kong kapatid ay nagsuggest po itong Psalm, awit 46:10, na sa tanong po niya, parang ito ay nakaugnay dito po sa awit 23:5. Kaya, gaya po ng inaasahan po natin bilang mga anak ng Diyos, ibibigay at ibibigay po sa atin ng ating Panginoon ang gusto niyang ipahiwatig sa bawat isa po sa atin. Sa mga kapatid na nabigyan po, ay maaari na po natin ibahagi kung ano man po yung gustong ibigay ng ating Panginoon sa mensahe ito. Ng pagtitipon po natin, po. Gaya po ng nababanggit, ang lahat ng ito, pagkatapos na tayo ay maging ganap na anak ng Diyos, dahil sa pagpapakilala niya kung sino talaga siya, nagkakaintindihan po tayo. Hindi po katulad nung hindi pa po natin siya kilala. Tayo ay nagdidepende kung ano yung ipapangaral sa atin ng ating mga mangangaral, na po pwede pong sa malaking sekta, ito po yung mga pare, sa ibang mga grupo, ito po yung mga leader na tinatawag na pastor. O kaya sa panahon ngayon, marami na po tayong nakikita na hindi na nagpapatawag ng pastor. Katulad po nga ng namayapang si Brother Eli Soriano, na kung titignan po yung kanyang mga katuruan, napakaliit po ng diferensya ng ating natutunan sa ating Panginoon at yung kanyang tinuturo. So alam po natin, hindi pa rin po. Maari po bang noong tayo nga ay naging anak ng Diyos, nagkaroon po tayo ng transformation. Ang mga transformation na ito, hindi po katulad nung tayo ay nasa ibang sekta. Hindi po nila nakikita ito dahil nasa panloob po natin ito. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan dahil nakamtan po natin yung verse 7. Gaya po ng ating mga binabahagi sa ibang tao na hindi pa nakakakilala. Ito po mga ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay spiritual, na noon lamang po tayo nagkaroon ng buhay spiritual, na kung ikumpara po natin nung wala pa tayo sa katotohanan, tinatanggap po natin na hindi po tayo nagkaroon ng spiritual na buhay nung panahon na yon. Kaya ito lamang po panahon na kung saan nakapagpakilala sa atin ng ating Panginoon, ay doon lamang po tayo nagkameron ng spiritual na buhay. Kaya ang aking saro ay inaapawan. Gayon mang alam po natin ang kapaligiran natin sa buhay nating physical, talaga pong pagulo po. Pero dahil po tinuruan po tayo ng Diyos kung paano po natin isabuhay ang ating physical, sa kanyang pagiging modelo, sa kanyang papel na anak, na kung saan ginamit niya ang kanyang isip at damdamin para siya ay mabuhay ng payapa at marangal at mabuti
sa standard ng ating Panginoon, dun po natin ginaya. Dun po yung essence ng pagiging anak niya. Yung ipakita po sa atin ang pagiging modelo sa kanyang buhay pisikal, sa kanyang papel na anak. Gayunpaman, ito pong versikulong ito po ay isang pag-express ng kapasalamatan, ng kasiyahan, pagpupunyagi, pagtataas sa ating Panginoon dahil sa unang hakbang na tayo ay nakakilala sa Kanya, malaki po yung transformation natin dahil gaya po ng ginawa natin noon, natural lamang po pag tayo ay nagkakasakit, physical, ipinapanalangin natin. Gayon man ang tunay na panalangin ay hindi katulad ng ipinaintindi sa atin ngayon ng ating Panginoon. Pero balikan po natin yung buhay natin noon. Naghihirap po tayo sa financial. Pinapanalangin po natin. Pero ngayon, dahil nga po sa modelong ipinakita niya bilang anak, namuhay po siya dito sa mundo, nakita po natin kung ano yung pwede natin sundan sa kanyang mga ipinakita. Kaya ito pong versikulong ito ay isang expression kung gaano po nagbibigay ng kataasan sa ating Panginoon. Gaya nga po ng ating naintindihan noon, ang evangelism ay para sa lahat. Gaya po ng ginagawa natin ngayon, tayo po ay nakakilala na, pero nagkakaroon po tayo ng sandali po. O ito po, kapatid, ang evangelism, dahil po ang palagi po natin sinasabi, ito po yung pagkakataon ng pagkauhaw natin sa kanyang mga salita, ay kusang lalabas po sa mga anak niya. Kaya sabi po natin, hindi natin napipili yung panahon o napaplano ang mga sirkumstansya. Kusa na lang pong lalabas yon. So, ang evangelism po, hindi po natin maaaring sabihin na katulad po ng mga sinaunang mga apostoles. Pagkatapos po nilang magtrabaho sa isang linggo, nagkakaroon po sila ng time na
pumunta sa mga lugar na kung saan sila ay nakakapagbahagi sa mga salita ng ating Panginoon dahil diretso pong ipinagutos ng ating Panginoon sa kanila ang gayong gawain. Kaya po, makikita po natin sa ating pagbabahagi, palagi po natin nababanggit, ang naggaganansya yung nagbabahagi kasi sa hindi po niya makontrol dahil po dun sa nakikita niyang grasya ng ating Panginoon. Hindi po niya pwedeng hindi ibahagi ang katotohanan. Ngayon, dahil po hindi po tayo hindi nanggagaling sa atin, speaker system, ang Diyos pa rin po ang nagtatanim doon sa mga tao kung sino ang tatalima sa tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. Kaya sinasabi po natin, para po bang ang priority natin yung hindi nakakilala. Pero sa mga pangyayari sa ating mga buhay, hindi man po natin iniintensyon dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino po yung tatalima sa imbitasyon na magbalik loob sa ating Panginoon. Gaya po natin, sino po bang makakapagsabi nung naririnig po natin ng mga kapatid before? Nagbabahagi lang po sila. Sino po makakapagsabing itong nakakarinig matatats dun sa narinig na katotohanan? Hindi po natin talaga nakikita yon dahil ang Diyos lang ang nakakakita nun. At ang tao, bilang isang nakarinig sa katotohanan, siya po ang tatalima. Siya po ang magdidesisyon. Kaya may papel po talaga ang tao. Sa mga kapatid po na nabigyan po ng ating Panginoon, ay sana po ay makapagbahagi po sila. Kapatid, ito nga ang tinatalakay nating mga awit 23:5. Parang pangatlong linggo na natin to, no? Nung nakaraan, hindi ako masyadong nakasama. Kaya hindi ko narinig yung ibinahagi ng mga kapatid tungkol dito sa ating tinatalakay. Pero kanina nakita ko parang may pinost si Brother Val at di pa napakinggan kung ano yung ibinigay ng Panginoon noong nakaraang linggo. Pero ganun pa man ay itatanong ko na rin ito. Nandito sa mga awit 23:5. Noong unang linggo, mga kapatid, kung di ako nagkakamali, itong sinabi ni Haring David na ipinaghahanda mo ako ng dula sa harap ko, sa harapan ng ating mga kaaway. Ang ipinahayag ng Panginoon na kapag tayo ay nagbabahagi sa mga kambing, tayo ay pinapatayin ng Diyos. Ayon nga doon sa batas ng ikapuno na sinasabing magbigay tayo ng 10 bahagi at pagkatapos dadalhin natin doon sa lugar na ituturo ng Panginoon at doon ay kakainin natin. Kaya tama nga itong ipinahayag dito ni Haring David na siya ay kumakain sa kanyang sa harapan ng kanyang mga kaaway. So tayo ang katumbas kapag nagbabahagi nga tayo sa tinatawag na nga nating evangelism, tayo ay kumakain doon sa ibinabahagi natin sa kanila. Maliban doon kapatid, hindi ko alam kung
noong nakaraang linggo kung meron pang naidagdag ng tungkol doon. Tapos dito, kung itutuloy natin, sabi nga ng nasusulat, pinahiran mo ng langis ang aking ulo, ang aking saro ay inaapawan. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, na alam naman natin kung ano yung langis, no? Sinimbolohan ng banal na espiritu, at ang banal na espiritu ang siyang nagtuturo na lumalabas kapag tinuturuan ako ng banal na espiritu. Parang ganun ang sinasabi ni Haring David. Kapag ang aking ibinabahagi ay turo ng banal na espiritu o galing sa banal na espiritu, ang aking saro ay inaapawan. Para sinasabi, i-correct nyo kapatid, kung ito ay galing sa Diyos, no, tingnan natin na para bang sinasabi ni Haring David kapag yung ibinabahagi niya sa mga kambing na kung saan kumakain siya, kapag ang kanyang ibinabahagi ay galing sa banal na espiritu o turo ng banal na espiritu, nakikita ni Haring David yung kanyang saro na umaapaw. Kaya yun siguro ang isa sa tanong ko, ano kaya ang sarong ito na kay Haring David? Masabi niya, nakita niya umaapaw. Hindi ko alam kapatid kung naibahagi na o nasagot na ito noong nakaraang linggo, pero itatanong ko na rin kung paano nga kaya itong nakita ni Haring David na sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa turo ng banal na espiritu na kanyang ibinabahagi sa kanyang mga kaaway, nakikita niya ang kanyang saro ay maapaw. Tanong yon mga kapatid. Kapatid, habang wala pa nagsasalita, tungkol dito sa nakita ni Haring David sa kanyang saro na umaapaw, pwede kaya itong sinabi rin ng Panginoon tungkol sa salitang umaapaw? Sabi niya dito sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Na dito sa Malakias 3:10 tungkol sa ikapo, alam natin kung ano yung ikapo ng evangelism. Doon naman sa Lucas 6:38, dito niya sinabi yung salitang umaapaw. Sabi niya, magbigay kayo at kayo ibibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Na kung titignan mo itong Lucas 6:38, magbigay kayo. Parang evangelism din, no kapatid? Na dito sa tinatalakay nating mga awit 23:5 na nagsalita si Haring David, itong unang bahagi, nag-evangelize nga siya sa mga kambing, at sa pag-evangelize niya, nakita niya na pinapakain siya ng Panginoon. Ngayon, doon sa ikalawang bahagi na sinabi niyang pinahiran mo ng langis ang aking ulo, ang aking saro ay inaapawan. Dito sa binasa natin, turo nga ito ng banal na espiritu.
ng pagbabahagi sa mga kambing. At may pangako dito ang Panginoon na sino mang magbigay ay bibigyan siya ng takal na mabuti, pikpik, liglig at umapaw. Hindi kaya yon, kapatid, yung nakita ni Haring David dito, dahil nagbibigay siya o nagbabahagi siya, kung kaya nakakatanggap siya ng umapaw. Na doon naman sa Malakias 3:10, kapag nagbibigay ng ikapu, ay bubuksan ang bintana sa langit ng Panginoon at ibubuhos niya ang masaganang pagpapala. Hindi kaya lumalabas doon, kapatid, yung nakita ni Haring David na umaapaw doon sa kanyang saro ay pagpapala, biyaya, blessing. Pwede kaya yun, kapatid, na sa pagbabahagi ni Haring Saul at sinusunod niya yung turo ng Banal na Espiritu, nakikita niyang nagkakaroon siya ng umaapaw na biyaya. Pwede kaya yan, kapatid? Brad, makamita yan, kapatid. Pwede kayo ni kapatid. Itang igit ng itang naranasan ng Pablo. Sabi na, ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sabi na. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapot ang pinapupuotan ko, yan ang ginagawa ko. Sabi ng Apostol Pablo Kevin, kapatid. Kaya kaya katumpasin yung sinabi ng Haring David. Yan yung Psalms 23:5. Na kitang nabanggit ng kapatid, kitang umaapaw. Okay na yan, kapatid. Pero itang saro, yung saro, kapatid, ating niyang sinabi kay ni Jesucristo, kanyang may nalangin, niya may nagpatirapay. Ama, kung baga maaari, kung pwede, lumampas siya ka na ako yung sarong ini. Pero, alway tang ka na akong ibig na magawa, nunay kang kaya kang kalooban. Wala mo makanita yung sinabi ng Jesucristo, ng kapatid. Lawin tayo po. Malapit na talulubiyay nila. Iyaring David po tang mag-share ating si-share na ayon itang turo na ning Banal Espiritu kaya akagit na yung saro na maglapoya. Ngayon yung sinabi ng Diyos ketang Malakias 3:10 ketang Lucas 6:38 talaga pin palang ingibiyen na maglapo. At kita naman Malakias 3:10 itang maglapo ababyen na biyaya. Ngayon ikang Pablo ketang kayang spiritual abye sinabi na ketang yung Roma 7 yatin kapatid. Ingay ko buri yan. Iyang gagawan ko at itang buri ko ako agagawa yung kaladuan ito kaya spiritual ng biyan kapatid. Pero makanyan man yung kakakit ng Pablo andyang ang masusunod itang buri ning kayang kalado kayang spiritual na biyan. Yung kakakit na biyaya
uling kapamilatanan nitang masusunod yung burining kayang kaladwa, gagamitan niya ng Diyos bilang speaker. Kaya tangawsan tamong speaker system. Balo tamo, itang madalas taping share, pinyang ilang adong Bernabe, nung makananong ikit ng Pablo, gagawa ng speaker ng Diyos. Kanya may salita la ka rin tao ka rin, alayan daw bulaklak, daw tinggap, uling ikit na, itang panga speaker na, agagamitan ng Diyos, bang lumuwaling siwala ng Diyos, biyaya kaya. Kanya itang masusunod buri, kayang tao masanting te. Uling ing biyaya kayang tao, yapin itang pakinabang ng katawan. Pakinabang kayang katawan, no temburi ng tao. Uting penaral da kay katamong biyayang tanggapan tamong ibat kayang Diyos, pakinabang kayang katawan. Nya kanita, niya tayo kilala yung Diyos, ang nakatakalig ng alin lang dareng manaral. Uling manyaman kayang katamong katanggap-tanggap kayang po, ay kayang isip kat manyaman niya kayang damdamin itang sasabyan da nga ta, biyaya, pakinabang kayang katawan. Pero yung pepasyal ng Diyos kay katamo niyang maging tupatamo kaya nga palabalo kanita melin lang tamo ayon kay tang Jeremias 17:9 yung puso yung peka mapamuray taning Diyos salang nakibalo kanyang maging tupatamo ikitamo yung biyaya palang pagkalom ng Diyos aliway itang pakinabang kayang laman. Noon pakinabang kayang kaladwa. O pala yung tunay biyayang manibadan kayang Diyos. Kanya kaya ni Pablo kayang spiritual abye, nung nuka rin ay masusunod itang kaburyanin kayang kaladwa. Kayang spiritual abye. Pero ingikit ng Pablo, biyayang iba't kayang Diyos, uling makinabang yung espiritu. Yung espiritu, iba't kayang Diyos. Kanya, lalo na biyaya ini. Biyaya pala yung masunod yung kaya katamong kaladwa kayang espiritual abye, nung yung masunod itang espiritong iba't kayang Diyos, sabi niya na kaya katamo. Pwede kapatid yung akakit ko kay spiritual ng B.A. Pablo nung nuka rin lalo ng biyaya itang bagay katanggap-tanggap kay isip ampong katanggap-tanggap kay damdamin ng tao. Payab kapatid. Din kasing pili balota mo ekbal nung mali ko. Ilang kayang tabi na ng Diyos din kaya pamanintanda ka rin tupang ligaw kita mong goto maging speaker system mas kayong evangelism ngayon nung gagawan tamo tang iyang papel tamo then pili ngayon nung gagawa na ng pili tang papel mag-evangelize at iba kang evangelism. Paano yan hining nilalagyan mo ng langis ang aking ulo at inaapa mo ng aking salawa na kasi gagawin mo tang papel mo Apin yung evangelism nga kahit itong unang pag-ibigin kaya niya magtampo ngayon anong gagawan mo nung gagawan mo yung papel mo, siguro ipasalita ng magtampo nga to. Nung makapatungkol na yung pakikalinis siguro kasi baka na yung magtampuling itang papel mo gagawan
Basta di nga kati, sunggawa mo yung papel mo, yung meting pili, gagawa ang tanggol, no? Tanggapan na yun eh. Yan yung lalangasan yung punto ng pong yung biyaya tanggapan na kasi itang mo ng pag-ibig eh, makwelingon eh. Ingakalat ko itang mo ng pag-ibig, naging evangelism eh. Makanita yan, Brad. Ba, itong gusto ko Nandin kapatid, may banggit kang Pablo, kayong spiritual ng biye, nung no ka rin na yung masusunod, yung borini kayang kaladwa, isip ang pondamdamin, hikit na biyaya. Kaya naman kayang physical na biye, uli nga dwaya biye ng anak ng Diyos na kapatid. Physical lang po ang spiritual. Kaya yung physical ng biye, tungkol kayong biyaya, kaliwa kaya itang tiniksalaman kapatid. Anyang yung Diyos, dahil nanin tiniksalaman, Pablo, balutan patungkol kayong physical abiyan niya. Anyang mo muna patanggal niya, padayo niya. Pero miras itang oras na intikya na itanturo ng banal na espiritu anyang bandang tauli itang tiniksalamanay na napatanggal uling higit na biyayaya. Buri na sabihin, biyayaya, makinabang yan kayang yung espiritong binyan ng Diyos kayo. Anya, pesalamatan eh. Anong lalo yung tera ng Kenny kapatid? Uling anak ng Diyos, sa duwaya biye, iningikit ng Haring David, ay kayang saro, maglapoy, o Haring David, tinanggap yung dakalabiyaya, maglapo, ayon kitang Malakias 3:10, ang po kitang Lucas 6:38, ang binasatanan din. O aliwa kaya yung buri ng palto ng Diyos kaya tamo'y kakapatan. Nung makananong ing biyayang pagkalob na ing makinabang itang espiritong binyan na kaya katamo. At nung tanggapan tayo, akitapin palang biyaya. Kalupan ng Miyar kang Pablo, tinggap ng pareho. Kaya spiritual ng biye, tinggap ng alayang papel, ing kayang kaladwa. Kaya physical ng biye, tinggap ng karapat dapat yang may katinik sa laman. At denikit nung ang biyaya. Yan nung mga yan, iningikit ng Haring David. Kaya ning tatalakayin tamong mga awit 23:5. Itang bandang tauling ikit ng kayang saro, maglapoy. Maglapoy palang biyaya. Uling ini, ikit na rin Pablo, kay kapanahon na. Uling tinggap ng Pablo, kay kayang spiritual at biya, hanggang ulitan tayo ang kapatid. Naalayang papiling kayang kaladwa. At kayang physical ng biya, karapat dapat ng tanggap mikatinik sa laman. Ikit nung parehong biyaya din hamaglapo. Biyaya lang. Niya tinggap na lang. Niya nung Haring David, akit na maglapo yung biyaya na. Uling, sabi namin Kenny, pinahiran mo ng langis ang aking ulo, uling tinggap na yung turo ng banal na espiritu. Niya ikit na iganaganap biyaya. Tarandaman tayo kantakang brother Meno. Alayang ikagalaking Diyos, brother. Panitay kay makaingatin dyan tayo kapatid, pero yung kapatid na niya may walaya bagya-bagya at ako atin dyan. Dahil kasi share na nung palang ita mo
mahanapin, dapat kayong maging suluan pong asin ng sanlibutan na basta maging asinta pala kaya sanlibutan kay ba't atin tapang daranasan na masanting kayang pananaw ng tao tinik sa laman pala ito biyaya yung iba't kayang Diyos. Kanya ikit ng aring David umahapawan uli niya gana-gana tinggap na biyaya. Makanyanyari ni Pablo gana-gana tinggap na biyaya. Niya nung sinabi ng haring David niya ganyan pala ni Pablo sinabi na amaglapo mo rin ni kayang biyaya. Basta tanggapan tayo. Yung turo ng Banal na Espiritu, sabi natin kaya tamo, dapat kayo maging ilaw ng mundo at maging asin ng sanlibutan. Turo na ng Banal na Espiritu kaya tamo ito. Anong tagapantaya? Daranas tapang kasakitan maliban kay gagawan tayo itang gusto. Biyaya pala ito, tinik sa laman. Nandin ka patada banggit me niyang Ginoo. Ketang Getsemani papalisyan itang saro na niya. Ang balang pepalto na ka rin. Nung kini, iyaring David, pepabusta ni Diyos, abulusana ng biyaya itang kayang saro. Pero karin balang lilisyan ng Ginoo itang papel ng anak. O ene buring bulusana niyata ng Diyos itang kayang saro abiyaya o tena ta itang oras ato o tena lalwen na itang ibulos ng Diyos kaya uling balutan kayong istorya ikit na itang danasa ng kasakitan kanya papalisyan ita saro pero uling miniralya ka rin itang kayang isip ang pondamdamin. Uling ikit na magkasakit iya. Anya yung saro na talang lilisyan O tenyata burin pabulos kay Diyos itang biyaya. Pero anyang tikyan yung turo ng Holy Spirit kaya itang role na asasan. Yung sinabi ng kapong kaburian yung mayari liwang kanakuan. Yapi na ito. Bala mo, ni pahira ng langis yung buntok na. Karinikit na biyaya. Ita palang danasa ng kasakitan na tinik sa laman. Kitang physical ng biyaya. Kanyang kasalubong noretang babaeng Jerusalem kalulunusan bala mo o ba't pepaborene ng Diyos pero itong sinabi na karela tatangisan na tangisan nyo gaya kayong kasalanan at di namang pagmaragulo karelang ingraredyo ka yung ini biyaya ini biyayang iba't kayong Diyos ni nya lawentaya, balaan mo, niyang ipablo, niyang mumuna, patayon tang tinik sa laman. Pero bandang tauli, alinan pesalamatan huling higit na biyaya. Minuna pala kayang Ginoo kayang papel ng anak. Mga kanyan mo rin. Pepalto na muna. Ingkeng tao mayari uling palisyan yung saro pero nung tukyan yung turo ng Banal na Espiritu o pahira na kang langis ng Diyos kaya kang buntok agit mo pala biyayangan kanya maglapo biyayangan gana-gana biyayangan maglapo kaya makanyang kapatid, hingigit ng haring David.
na ega na gana, ikaligay ng Diyos, uling ega na gana, biyayang iba't keng Diyos. Anyay no saro na, maglapo yung biyaya. Kaya makanyang kapatid. Ing saro kini balamay tang sabihan ta ng kasakitan nga kapatid. Itang pwedeng malyaring kasakitan o itang tinikeng laman. Pero kabaliktaran na pala nita, kalapan yung sinabi ng kapatid, metong yung maragula biyaya. Uling petal to ng Heso Kristo, bayo yung ipako kayang krus, pagkagetang kayang kamatayan, may kasakit ka kapatid at makanita mo rin yung pasan nyo ang aking krus, wala makanita. Kailangan tayong agaway itang saro o itang kasakitan o itang tinik yung laman. Pero katumbas na biyaya yung matapos. Wala makanita na kapatid. Lawan tayo. Itang umapawin kayang saro, akakit na itang kasakitan na araranasan. Pero kalupan yung sinabi ng kapatid, katumbas na pala yung umaapaw biyaya na nibat king Diyos. Itang paghandaan ng dulang, kareng harapanan ng kalaban kapatid, bala mo akakit kay Yesu Kristo kayo niya. Na ita palang dulang ita, Yesu Kristo yung pamangan pamurin Iyang may pakupeng krus, yung para miligtas la rin tao niya kapatid. At Yesu Kristo yung katotohanan. Iyan kaya katang pamangan. Kung sa binikit ng Haring David mo rin ita, na iharing David, kitang kayang kapanahunan na maghanda yung dulang ng Diyos, pero pala yung pamangan mo rin. Pero baluta mo, iharing David, lalakad niya at linaban niya yung kaparalanan ng Diyos. Lama kanita tayo na kapatid at lawen tayo po. Bakit ko, malo, sabihin niya, kung tamang kamali ko, pera mensahe ng Diyos kaya katama ganing mga with 23:5. Bakit pala? Niyaglambat. Kaya ngatlo yung Domingo. Pepa burening Diyos sa talakayan tamo. Imburi na sabihan, ing daranasan ta ken biye, hakakit na maginakit tamo. Bakit daranasan tamo yan? Bakit sabi na maging ilaw kayo ng mundo at asin ng sanlibutan, maging asintana, o ba't daranasan ta pa yan? Yan pala yung lulto tinik sa laman nung gawa tayo itang gusto kaya katang physical abya hanapin brother men want to do what is right at ang basting maging asin ng sanlibutan kaya batatin pa tinik sa laman niya biyaya yan na pala ng Diyos kaya katamo. Kanyang ipablo mo muna pa dayo na yan. Kaya dayo, uling biyaya yan. Yung buri ko akit na biyaya yan. At yung may pairan niyang lang isang buntok na ikit na biyaya yan. Nga nga kakit kayan kapatid, siguro niya may lambat yan uling palyaring kayan daranasan tamo kayan tuwa tamong biyer. Mang question tamo keng Diyos, ba't daranasan tamo? Kaya yung pakibat na yapin Anarin brother man, meno, gana-gana, ikalagayin ng Diyos, ulimpin palang biyaya. Itang daranasan tamo, biyayang ibat keng Diyos. Ay tayo pala dapat ipalisya o idayo itang saro o tamburin na ibulos ng Diyos yung kayang biyaya. Dapat pala tanggapan tayo. Mga takit tamong biyaya. Ita mo, kapatid balo tamo, andiyan pa.
kayong mga labas at hindi pa mo rin kutanggihan Diyos nung minsan. Bakit kaya malilyari pa yung mga bagay mga kanyan? Huling wala mo didiin na kaya ni gana pala, biyaya. Imburi na, akit tamo ang kalupan ng Haring David na hindi naranasan tamo biyayang maglapo, iba't kayong Diyos. Huling hanapin ng Diyos, dinukit kayong lagyo mo kayong palad kuwan. Nya, makanya niya ka kalugod kaya katamo, kanya yung pagkalog na biyaya para pakinabang ning kaladwaan ning espiritong binyen ng Diyos kaya katamo. Biyaya. Ota, siguro kapatid, balo magkamali ko. Mang question ta siguro kay puso ta makawit ning Diyos sa niya pepalwatan ni imburi na kita mo ay nindar nasan ta mo nandiyan may asin na katamo giwatan ning gusto biyaya pala ini ay ipat kayong Diyos piniksalaman na natin ng Diyos ay ipat kayong Diyos o tinga kahit ko ni kapatid Tayo madadala sa estadong ito. Gano'n man po natin natanggap ang pagkilala sa tunay na Diyos, kung hindi po tayo makakapag-overcome dun sa tinik na sa laman, paano po natin makikita na ang kapuspusan ng grasya ng ating Panginoon ay mananatili sa bawat isa sa atin. Kaya po pala, kahit dun po sa nakasulat sa mga foolish virgins, though they were virgins, dahil foolish po sila, hindi po na kompleto yung purification process. Though makikita po natin nakasulat, virgins nga po sila, pero hindi po sila wise virgin. So, ang kabuuan po ng mensahe, gayon mang tayo pong lahat, tinatanggap po natin na ang mga buhay natin nasa physical at saka sa spiritual, tayo po ay puspos ng kapasalamatan sa ating Panginoon at nabigyan tayo ng spiritual na buhay. Ngayon man pong tinanggap po natin ang mga kamalian po natin noong panahon tayo ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Ang akala nga po natin, yung mga mabubuting bagay na nagagawa natin ay nakokonek natin sa spirituality, ay hindi naman po pala. Kaya tama po yung tinik sa laman. On the physical side po, sa mga kapatid na hindi pa po nakakaalam, ang kapatid po natin si Sister Clarin na nakakonfine po ngayon sa hospital. Nakakita po ako ng update a few days ago na ICU po siya. Nagkaroon po ata ng tubig sa baga at saka nagka-pneumonia. No, ngayon po may update po ngayon sa Facebook. Mukhang umiigi na po yung kanyang pakiramdam. Para lang po sa kaalaman po ng lahat. Sa mga kapatid na gusto pa pong makapagbahagi, sana po makapagbahagi po sila. Yes, sis. Okay na po. Maraming salamat po. Thank you. salamat Salamat sa mga. Thank you. salamat Salamat sa mga kapatid. Thank you po.